So yun, what's up mga tol, mga boss. So panoorin nyo na ang full video ng clutch conversion natin na hindi na natin kailangan mag-welding. So ituturo ko na rin sa inyo kung paano maglagay ng lining at saka clutch spring. So ano bang mga dapat gawin para maganda ang clutch conversion natin, no? Panoorin ang full video nito. So yan mga chong, unbox muna tayo ng clutch kit ng XRMFI. Yan. So may gas-gas lang yan kasi pinalagay natin ang hinang bypass sa oil papuntang oil cooler. So, yung iba sinasabi nila dito pero hindi ko recommend yun. Tsaka pangit. Masyadong malayo yung hose dito mga chong. Depende na sa gumagawa yan. Depende na sa inyo kung paano nyo i-build yung motor nyo. Basta sa akin dito na. I-repaint ko pa to. Malalaman kung pangit sa ay yung clutch kit. Yan. Dito pala. Mas mataas yung dito niya mga chong. Pag mataas yung dito, ayan makikita nyo. Pang-F ay yan. Pag mataas yung dito. Pero, dito mataas. Pang-XRMFI. Check natin yung iba. Ang mga kasama. Kompleto na to mga chong. Yan. Kaya tanggalin na natin. So, meron ng clutch lever. Clutch lever na yan. Yan na yung clutch lever nya. Clutch cable. Clutch cable. Tapos yung sa loob. Yun o. So, try natin salpak. Bearing. Yan. Pakita ko sa inyo kung paano salpak. Lang. Sama na natin. Bearing. So first step natin mga chong, so ilipat yung mga rubber sa bago nating crankcase, no? So clutch natin. So ayun, nakikita niyo yan sa may mismong kickstarter mga chong. Tapos yung bearing na kasama, diyan nyo ilagay yung bearing, no? Tapos hindi nyo na kailangan painitan yan mga chong. So, sakit lang yan at saka pamukpok, pasok na yan at fit na fit. Madali lang isalpak yan mga chong, basta sundan nyo lang tong full video natin, no? So yan, nakikita nyo naman. Tapos, yung taas, ilagay nyo lang yung spring. Ayan, parang return yan mga. Okay, next step, so ilagay natin tong parang bolts na to. Diyan sa may butas, yan. Maliban sa parang bolts na yan, tapos yung bearing, kung nakikita nyo walang bearing doon kasi nga putol-putol yung video natin mga chong, pero masusundan nyo yan. Basta ilagay nyo lang yung bearing tapos yung bolts. So yun lang, wala na kayong ibang ilagay dyan. Yan na yan, auto salpakan na yan mamaya mga chong, no? So yan lang, kadali. Tapos next step naman natin mga boss, magpapalit tayo ng lining. Tapos yung magtatanong na naman dyan, yung anong gamit natin clutch spring is pitch bike mga boss. So tatlo lang para hindi matigas i-cambio mga boss, no? Tapos yung gamit naman nating lining dito mga boss is street pitch bike yan mga boss. So pitch bike lahat yan. So pang XRMFI talaga yan mga boss. So ngayon papalitan natin ng genuine na lining na pang wave 125 mga boss. So yung tanong na, pwede ba yung pang wave 125 sa XRMFI? So pwede yan mga boss. Ipapakita ko sa inyo mamaya yan. So ayan, sobrang kapal na makikita nyo naman, makapal, mas makapal pa talaga sa mukha mo. Ay, charis. So ayan mga boss, kitang-kita nyo naman, manipis na yung ating lining, kaya papalitan na natin para parang maintenance na rin ng motor natin yan mga boss. Kasi sobrang tagal na natin hindi nakapagpalit ng lining mga boss, kaya ngayon magpapalit na tayo. So ngayon ituturo ko sa inyo kung paano yung proper na pagpapalit mga boss, kasi pag nagkamali kayo dito pwedeng dudulas yon mga boss. Yan, nakikita nyo naman, yan, tanggalin natin yan. Pagkatapos makikita nyo dyan meron yung tatlong spring na mga maliliit mga boss, no? So hindi na natin kailangan yan mga boss. So hindi na natin kailangan yan, pwede na nating itapon yan sa basurahan. So ayun, ganun lang kadali mga boss. So next natin, may washer yan sa gitna mga boss, kaya huwag nyong kalimutan ilagay, kasi pag hindi nyo na ilagay yan, pwedeng mag-slide yung motor ninyo mga boss. So magbaback job na naman kayo.
maglalagay na tayo ng bago nating lining. So, Genuine Wave 125 mga boss. So, parehas lang yan, same lang yan, madali lang ilagay yan mga boss. So, sundan nyo lang yung video mga boss. So, first natin yan, lagay natin yung lining first. Yan, pagkatapos, clutch plate. Yan. Paano naman makikita kung baliktad or hindi yung clutch plate mga boss? Madali lang mga boss, tignan nyo lang ng mabuti. Kung saan yung matalim, yun yung sa ilalim mga boss. At saka makikita nyo yung parang may gas-gas na. Yun yung ilalim, yan. Ginaganyan ko lang para makikita nyo na yun yung matalim. Ibig sabihin, yun ang ilalim mga boss. So, yun yan. Ganyan lang kadali mga boss. Una, lining, tapos clutch plate. Lining na naman, tapos clutch plate, tapos lining na naman, tapos clutch plate, tapos lining na naman. So, yung pinaka-last dyan is lining. So, yan lang. So yon, magbabalik na tayo mga boss. Kaya panoorin yung mabuti para pag kayo na yung gumawa, hindi kayo malilito. Kasi pag nagkamali kasi kayo dito mga boss, pwede rin mag-slide yung lining natin mga boss, no? Kailangan fit na fit yan mga boss. So dapat naka-compress yung dalawa na yan sa lining mga boss. Dapat walang galaw, walang alog. Yan, panoorin nyo. Ito yung pinaka-basic na paglalagay mga boss. Tapos yung washer, huwag nyo kalimutan. Yan, pag ilipat-lipat nyo lang. Pag hindi pwede, tapos ilipat nyo na naman. Hanggang sa maging fit yan mga boss. Makikita nyo naman sa video. Para hindi kayo magkamali mga boss. So ayan, na-fit na yan. Okay na yan. Goods na goods. So ganyan lang kadali mga boss. Yan. Maglalagay naman kayo ng racing clutch spring. So matigas yon, kailangan ilagay nyo sa may trade mga boss. Ayan. Tapos yung stock, ayun sa mga walang trade mga boss, no. So yan lang, ganyan lang kadali mga boss. Sa paghihigpit naman mga boss, dapat sabay-sabay mga boss. So ang una nyong gawin, dapat ipakagat nyo muna yung bolts sa may trade mga boss para hindi kayo mahirapan na pahigpitan yan mga boss, para hindi mabali. Yan, iwas bali mga boss. Dapat sagad yung bolts at saka sakto lang yung higpit mga boss. Yun. So yun, ibabalik na natin yung clutch housing at saka yung primary mga boss. Madali lang yan mga boss. Pag tikitin lang ninyo yung thread nilang dalawa at saka sabay ninyong ipasok mga boss. So ganun lang ka basic. Pag naipasok lang ninyo, gawin nyo dyan, iikot lang ninyo mga boss. Mas madali. So yun lang. Last, maglalagay na tayo ng washer mga boss. So anong washer ba yan? So knuckle bearing ng NMAX yan mga boss. So pakita ko sa inyo yung example ng knuckle bearing mga boss. Sa mga hindi pa nakakalam, ito yung knuckle bearing ng NMAX. Ang pinaka-point kasi dyan mga boss, kailangan mapagsabay ninyo yung clutch shoe at saka clutch bell mga boss. Kaya yung ginagawa ng iba is mini-welding nila mga boss. Pero sa akin, not recommend mga boss, kasi pag gusto mong magbalik ng stock mga boss, is mas madali mong tanggalin yung washer kaysa sa welding mga boss. Diba? Nakuha nyo mga boss? Yun, dali lang.
balik na natin yung crankcase cover natin mga boss. So wala na kayong dapat ilagay dyan. Yan, kung nakikita nyo sa video, wala na akong nilagay na iba. Tapos yung sa crankcase naman, yan lang yung ilalagay natin. Yung nut at saka yung bearing mga boss sa loob. Yun lang mga boss, salpak nyo na yan. Tapos ilagay nyo na yung clutch cable at saka clutch lever. Goods na yan mga boss. So yun lang mga boss, salamat. And salamat sa nakatapos mga boss. Kung bago ka pa lang sa aking channel, so please follow mga boss. So yun mga boss.